Matapos ang pagkilos ng Defense Forces ng JAA, ngayon ay i-review na natin ang Chapters 149 at 115 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang pinakahihintay nyo at ng lahat na laban dahil magsisimula na ang assassination plot laban kay Chairman Asaki. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Samejima na kausap ang isang JAA member sa pamamagitan ng transmission device. Ibinabalita ng miyembro na ubos na raw ang nasa second floor. Pero papaano raw nagkakaproblema ang mga pro-assassins sa iisang bata lang? Sagot naman ng kausap niya, may kasama raw kasing babae ang batang yon at higit pa roon ay isang random na matabang lalaki na napakalakas at hindi nila kayang i-handle. Kaya napaisip si Samejima, isang random na matabang lalaki? Sa huli, sinabi niya na hindi sila pwedeng magsayang ng oras at siya na mismo ang haharap sa problema. Narinig naman ni Shen ng usapan at sa kanyang isipan ay nakahinga siya ng maluwag. Salamat daw at dumating si Mr. Sakamoto just in time. Dahil dito, at least napigilan na nila ang terrorist bombing plan ni Slur at ang kailangan na lang nila ngayon ay makalabas ng museum. Mamaya kinausap siya ni Seba at sinade, "Hoy, gaya ng sinabi ko kanina, magpapa-invisible ako, sundan mo lang ang timing ko." Sumagot naman si Shin na idadivert niya ang mga kalaban. Ngulit biglang idinagdag ni Seba na sinusubukan niyang makipag-communicate gamit lang ang thoughts niya na hindi naman naririnig ni Shin. Kaya napao nga no na lang si Shin at napansin na parang biglang tumahimik ang paligid. Samantala, lumipat ang eksena kina Chairman Asaki. Nagtanong siya kung ano ba ang kaguluhang nangyayari. Ipinaliwanag ni Nashishiba na may nagtatangkang i-assassinate ang chairman at nagtatago raw ang mga iyon sa loob ng museum. Sagot naman ni Asaki, ang hassle naman, nag-e-enjoy pa sana ako sa exhibition, nakakainis. Uuwi na lang siguro ako. Nagulat ang isang lalaki at nagtanong, sigurado po ba kayo, Chairman? Makikita pa natin ang main exhibit. Pero sagot ni Asaki, pare-parehas lang daw ang laman ng exhibit at pagod na ako, kaya tapos na ako rito. Napaisip tuloy si Chishiba na talagang ginagawa lang ng chairman ang gusto niya. Hindi nagtagal, sumabat si Muto. Pakiusap, Chairman. Ako po si Iryu Muto, isang JAA executive. Sa ngayon, nakasarado po ang lahat ng exits para masigurong mahuhuli ang mga intruders. Kaya hinihiling ko na magstay muna kayo at i-enjoy ang exhibition. Ngulit matigas ang sagot ni Asaki. Tapos na ako rito. Buksan mo na ang mga pinto. Nagpaliwanag pa si Muto na baka magpanik ang mga tao kapag binuksan ang pinto. Pero walang pakialam si Asaki. Hindi ko na problema yan. Aalis ako kung kailan ko gusto. Buksan mo ngayon ang mga pinto. Napaisip tuloy si Muto. Hindi siya makapaniwala sa ugali ng chairman. Paano niya tutumparin ang utos ni Slur kung ayaw maghintay ni Asaki? Dito ipinasok ang flashback kung saang tinagubilinan siya ni Udzuki na ang trabaho niya ay panatilihin si Chairman Asaki sa loob ng museum as long as possible. Nang tanungin niya kung gaano katadal, sagot ni Udzuki ay, hanggang sa magbigay ako ng hudyat na pwede na kayong umatake. Kaya nagdadalawang isip si Muto, kung susunod siya kay Asaki, siguradong papatayin siya ni X. Kaya hinikayat pa rin niya si Asaki na maghintay. Napansin ito ni Nagumo, kaya nilapitan niya ang dalawa at nagmuhay siya. Kung ganun, paano kung tingnan na lang natin muna ang special collection? Nagtanong si Muto, special collection? Ipinaliwanag ni Nagumo na sa mga museums may special na koleksyon na hindi basta-basta nini-display at nakaimbak sa isang special na koleksyon na nakaimbak sa isang dedicated na storage space, isang ligtas na lugar na ginawa para makawithstand ng iba't ibang klase ng disaster. Kaya safe daw ang lugar na iyon mula sa mga atake na kalaban. Bukod pa rito, makikita rin daw nila doon ang mga rare collection items na hindi talaga ipinapakita sa publiko. Bagay na nagpaisip kay Asaki na, mukhang interesting yan ah. Siguro papatay na lang muna ako ng oras doon. Kaya sabi ng lalaki, sige, i-escort ka po namin ngayon din. Sa puntong ito, napasabi si Muto sa kanyang isipan, ay salamat, ngayon hindi na ako papatay ni Auxiliar. Subalit bago pa man siya tuluyang makaramdam ng ginhawa, napansin siya ni Nagumo. Nilapitan siya nito at diretsahang sinabi, ikaw, isa ka sa mga spy ni Auxiliar, hindi ba? Gulat na gulat si Muto.
Ipinunto pa ni Nagumo na sinusubukan ni Muto na i-delay ang chairman sa loob ng museum dahil mas convenient ito para sa mga kalaban. Ngulit idinagdag niya, "Don't worry, hindi naman kita papatayan agad-agad. Sa totoo lang, gumagana rin ito para sa pabor ko. Kasi habang nandito ang chairman, mas nagiging effective siyang bait." Napaisip si Muto, "Chairman as bait? Sino ba talagang taong to?" Sagot ni Nagumo, "Paparating na sila rito, di ba?" Dito naman lumipat ang eksena sina Sakamoto. May napansin silang kakaiba, pati na rin sina Samejima at Shin. Isang helicopter ang lumilipad sa ibabaw ng museum. Akala ng ibang tao ay TV helicopter lang, kaya't nag-wave pa sila. Pero napansin ng iba na parang may nahulog mula rito. At tama sila, tumalon sina Haruma at Kumanomi. Kasunod pa ang buong grupo, kasama na si Gaku. Paglapag, agad na naglabas ng bola si Haruma at ginamit ang spike nito diretso sa helicopter. Makikita rin si Carolina Reaper na tumalon pababa. Ilang segundo lang, sumabog ang buong helicopter. Samantala, ginamit naman ni Kumanomi ang kanyang magnetic ability para kontrolin ang mga nagkalat na parte ng sumabog na chopper. Sabay binato niya ang lahat ng metal debris diretso sa museum. At dito sila nakagawa ng pasukan. Sa banda naman kung saan naka-standby si Samejima, agad niyang inutusan ng mga kasamahan. Isa-isa na silang dumarating, barilin na sila ngayon. Kaya't pinababaril nila ang grupo ni Gaku, pero sinalo ni Gaku ang lahat ng bala gamit ang kanyang weapon. Sabi ni Kumanomi, "Ako muna ang mauna, huwag kang maligaw dito ah." "May museum map ka ba?" Sagot ni Gaku, "Hindi ako bata." "Okay, pero pwede bang maghintay na lang kayo ng ilang segundo?" Sa mismong sandaling iyon, umatake si Gaku upang salubungin ang mga kalaban. Sa isang iglap, sabay niyang tinira ang lahat ng sumugod sa kanya, kaya't nagsibagsakan ng mga katawan. Laking gulat ni Samejima dahil hindi pa siya nakakakilos, nasa likod na niya si Gaku. Ginamit ni Gaku ang kanyang 1-inch punch technique at isang suntok lang ang tumapos kay Samejima. Durog ang kanyang ulo. Patay agad si Samejima sa isang atake lang. Grabe ang lakas talaga ni Gaku. Mulit matapos iyon, may nakakuha ng atensyon niya. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang lalaking naglalakad. Walang iba kundi si Nagumo. Nakangiti pa itong nagsabi, "Uy, fan pa naman ako ng mga batang pasaway at matitigas ang ulo." Tinitigan lang siya ni Gaku, handang lumaban. Samantala, sa labas ng museum, may nagre-report na live sa TV. Ayon sa news, isang malaking pagsabog ang nangyari sa Okotabi Art Museum na posibleng resulta ng pagbagsak ng helicopter. Hindi pa matukoy ang eksaktong bilang ng mga nasawi, pero sinigurado ng lokal na otoridad na nakasarado ang lahat ng daanan ng museum mula pa kaninang 2:00 ng hapon. Balik sa loob, nagtanong si Shin, "Ano yung ingay na yon?" Sabi naman ni Gaku sa kanyang isipan, "Huwag mong sabihin bumalik dito ang grupo ni Udzuki." At tama siya. Makikita na pinagbabaril na nila si Kumanomi. Habang sigaw ng mga tao, "Patayin niyo siya! Barilin niyo!" Ngunit gamit ang kanyang magnetic force, kinontrol niya ang mga nagkalat na metal pipes at ginamit ito upang tusukin ang mga katawan ng JAA members. Patuloy niyang pinagagana ang kanyang kakayanan ng walang kahirap-hirap. Samantala, si Haruma naman ay sumipa sa ulo ng isang kalaban at sa lakas ng tama, nagkahati-hati pa ang mga katawan ng nasupol. "Nice!" sabi niya habang ngumiti. At si Carolina Reaper naman ay naghanda na. Sabay bumuga ito ng apoy na tumupok sa lahat ng JAA members na humarang. Bagay na gumulat sa kanilang lahat at sabi nila, mga halimaw talaga sila. Sabi ni Haruma, ayon kay Muto, ang chairman ng JAA ay nasa special collection area ngayon. Sabi naman ni Kumanomi, nasa underground? Sana nga maligaw si Gaku. Sabi ni Carolina Reaper, kainis habang pinasasara niya ang bibig niya sa inis. Maya-maya pa, bigla namang may sumakal kay Haruma hula sa isang pader. Tumagos talaga ang kamay nito. Napalingon si Kumanomi at nakita si Shishi na kinuha si Haruma mula sa kabilang pader. Isang napakalakas na display ng lakas. Sabay naghanda si Shishiba na pupukpukin ng martilyo ang ulo ni Haruma. Subalit ginamit ni Kumanomi ang kanyang ability at nahawakan ng martilyo. Sabi ni Haruma, peke yan. Napainis si Kumanomi dahil biglang sumabog ang martilyo. Isa palang bomba. Sabi ni Shishiba, yan ang napapala ni Kumanomi.
Lagi na lang nitong hinihila o kinukuha kahit na anong nakikita nitong parang siraulo. Pero minsan, ang simpleng weapon, the best talaga. Maya-maya pa, inangat ni Haruma si Shishiba at hinagis ito. Agad namang tumayo si Shishiba at sabi kay Haruma, "Ha, may lakas ka pala, pero ilayo mo ang maruming kamay mo. Hindi ako kagaya mo na nakasuot ng mga mumurahing damit." Sabi naman ni Haruma, "Nasaan na ba ang manners mo, Shishiba? Hindi mo ba narinig ang proper greeting sa isang death match?" Sabi ni Kumanomi, "Puro bullies lang ang mga nasa order nila." Matapos nito, bumalik si Nagumo at sabi, "Uy, wala rito si X." Sa isip ni Gaku, "Oh shoot, hindi pala ito yung matanda." Sabi ni Nagumo, "Huwag naman mag-act na parang disappointed. Siguro hindi pala tayo ang target. Ano, paano kung magpapanggap na lang tayo na hindi tayo nagkasalubong?" Sagot ni Gaku, "Oh, ayos na yun." Tumalikod na sa isa't isa ang dalawa. Subalit, sa isang split second, nag-clash na sila. Sabi ni Nagumo, "Sinungaling ka talaga." Sagot ni Gaku, "Ikaw din." Napansin ni Nagumo ang tunog sa handle ni Gaku, kaya nagpalabas ng blast si Gaku. Naiwasan naman ni Nagumo, pero habang lumalayo, napunta na pala si Gaku sa kanyang likuran at handang kumampas. Patuloy siyang pinagtutulungan ni Gaku na nagpatago sa ilang pader. Nang magkaroon ng bagong pagkakataon, naiwasan ni Gaku ang ibinatong kutsilyo ni Nagumo pero nadaplisan siya nito. Sabi ni Nagumo habang naghahanda, "Hoy, sinong mas lakas, ikaw o si X?" Sagot ni Gaku, sabay silang sumugod. Habang nagka-clash, napansin ni Nagumo ng bagamat hindi raw niya sing lakas ang batang ito, pagdating sa bilis, magkaparehas lang sila. Kaya kailangan pa rin niyang maging alerto. Matapos nito, nagpalabas si Nagumo ng isa pang blade at sumugod muli kay Gaku. Sa isip ni Gaku, nag-shift na naman sa higher gear itong lalaki. Pero nakikita pa rin niya ang mga galaw nito. Ang mga atake ay sobrang visible para sa kanya. May pinitik din si Nagumo sa gitna ng clash at nagulat si Gaku nang makita ang isang die na directly na ipwesto sa kanyang vision. Dahil dito, naatake siya ni Nagumo at nainis si Gaku. Grabe ang tindi ng ginagawa ni Nagumo, mga kaibigan. Imagine, sa gitna ng clash, nagawa niyang mag-distract si Gaku. At patikim pa lang yan, parang nagsusukatan pa lang sila ng lakas. Sa susunod, makikita niyo na talaga ang full display ng kanilang fighting capabilities. Kaya tutok lang kayo kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, follow at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next one.